Mga kapuso, bahagyang lumakas habang patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon ang bagyong Marce. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Marce, 175 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa northern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northeastern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 ang northern at central portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra, buong Caliga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Ifugao at ng Benguet, nalalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Tutukan po dito sa Balitang Hali ang 11 AM Bulletin kaugnay sa bagyong Marce at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Mamayang hapon hanggang madaling araw bukas, posibleng lumapit o maglandfall ang bagyo sa Babuyan Islands o sa northern portion ng mainland Cagayan. Pinag-iingat ang mga nakatira sa ilang coastal areas ng Cagayan at Ilocos Norte mula sa banta ng lagpas 3 metrong taas ng daluyong o storm surge. 2.1 hanggang 3 meters naman ang nagbabanta sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maaaring namang umabot sa 1 hanggang 2 metrong taas ng alon ang mararanasan sa coastal areas ng La Union at Isabela. Iwasan na po munang magtungo sa baybayin o beach. Kanselahin na rin ang mga aktibidad sa laot. Maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Cagayan Valley, Ilocos Region at sa ilang dagat sakop ng Zambales at Aurora. Sa mga susunod na oras, asahan na ang pagtindi ng buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, intense to torrential rains o matitinding ulan ang mararanasan sa Cagayan at Apayao. Heavy to intense rains o malalakas hanggang matitinding ulan ang asahan naman sa Ilocos Norte, Batanes at Abra. Posible naman ng moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Isabela at Mountain Province. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, tuloy-tuloy ang ulan sa halos buong northern Luzon. Asahan ng intense to torrential rains. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa dulot ng trough o extension ng bagyo o kaya naman ay bunsod ng mga local thunderstorm. Walang supply ng kuryente sa ilang bayan sa Cagayan bunsod ng bagyong Marce. Tuloy-tuloy naman ang pagpapalikas sa mga residente. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras nga na ito ay ramdam na ang hagupit ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Ramdam na yung malakas na hangin dito sa bayan ng Gonzaga, lalo na sa mga coastal barangays. Matataas at malalakas na rin ang alon sa mga baybayin. Wala nang supply ng kuryente sa ngayon sa ilang bayan sa Cagayan, kagaya sa bayan ng Santa Ana, Bogey, Gonzaga, Lasam, Lalo, Bagao at maging sa bayan ng Alakapan. Pahirapan na rin ang communication line sa bayan naman ng Kalayan. Tuloy-tuloy na yung paglilikas sa ngayon sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. As of 9 a.m., aabot na sa halos 5,000 families ang nasa mga evacuation center. Intense to torrential rain ang inaasahan sa Cagayan ngayong araw. May gale warning din o babala ng malakas na hangin at masungit na dagat. Posibleng umabot ang mga alon sa taas na mula 5 hanggang 11 feet. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng otoridad sa iba't ibang bayan dito nga sa probinsya ng Cagayan. At samantala, nasa 4.6 meters na ang antas ng Cagayan River, lampas na yan sa alarm level. Rafi?
Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, posibleng maharap sa kasong kriminal ang nirelieve ng spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio. Kaugnay yan sa pananampal ni Casio sa isang Pilipinong empleyado ng ni-raid na BPO sa Bagac, Bataan nitong October 31. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, pwedeng magsampan ng reklamo ang sinampal na BPO worker. Kung hindi, maaari pa rin maharap sa administrative case si Casio. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights para malaman kung may nilabag ng karapatang pantao si Casio. Una nang humingi ng paumanhin si Casio sa nagawa at handa raw harapin ang anumang parusang ipapataw sa kanya. Nagawa niyang manampal dahil daw binastos ang isang tauhan ng PAOK. Nirelieve muna sa kanyang pwesto si NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia. Alinsunod sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, 10 araw tatagal ang administrative relief ni Hernia na idinawit sa pangingikil umano sa ilang Chinese na nahuli sa nangyaring raid sa Ermita, Maynila kamakailan. Ayon sa mga nagreklamo, sinubukan daw silang hinga ng tig 1 milyong piso para makakuha ng abogado. Pinalagan din ng mga Chinese ang pag-aresto sa kanila at hindi pagbasa umano ng Miranda rights na nagsasaad ng kanilang karapatan. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ni Hernia tungkol dito. Una na niyang iginiit na walang basihan ang aligasyong extortion at handa raw niya yung harapin sa tamang oras at lugar. Huli ang isang lalaki na sangkot umano sa 2 insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo sa Rizal. Ang suspect, itinanggi ang mga paratang. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 25 anyos na lalaking ito dahil sa reklamong pagnanakaw ng motorsiklo sa Tanay, Rizal. Naaresto ang sospek na kinilalang si alias Jazz sa barangay Tandang Kutyo alas 7 ng gabi noong Martes. Ayon sa pulisya, pasado alas 3 ng hapon na pag-alaman ng biktima na nawawala na ang kanyang motorsiklo matapos itong ipark sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Agad naman niya itong ipinaalam sa kanyang tatay. Ito namang ama habang naglalakad dun sa Tanay, nakita niya na may gumagamit dun sa motor. At nagtaka siya bakit hindi yung anak niya yung gumagamit. So, tinakbuhan niya ngayon. Hinabol niya dahil ma-traffic. Tama-tama may mga pulis doon na nagpapatrolya. At yun nga, nahuli mismo yung suspect. Depensa ng sospek, hindi niya ninakaw ang motor, kundi hiniram daw sa kanyang kaibigan. Yung nakuha po sa akin ng motor, iniram ko lang po talaga yun sa kaibigan ko. Papunta po ako ng Baras. Pagdating po dito sa may Tanay sa highway, ayun na po, may umarang na po sa akin. Ayun pala po, yung isa po doon, yun po yung may-ari ng motor. Lumabas sa investigasyon na ang lalaki ay isa sa 2 sospek na sangkot sa insidente ng pagnanakaw rin ng motor sa Cainta, Rizal noong October 31. So, halos mag-iisang linggo pa lamang nahuli yung itong suspect na isa. Pero itong isang suspect na involved sa Tanay ay nakatakas. Itinanggi ni alias Jazz ang paratang. Nasa Taytay po ako nung araw na yun. Hindi po ako kasama nung araw nung nahuli na yung lalaki po na yun eh. Isi-set up po sana ako nun. Pero ayon sa lalaking kasama niya na si alias Arn, 19 anyos na unang naaresto ng pulisya, magkasama po kami. Nahuli, ma'am. Pero siya po talaga kumuha ng motor. Dawit lang po ako, ma'am. sa records ng pulisya, dati nang nakulong si alias Jazz dahil sa mga kasong theft, illegal drugs at physical injury, habang gambling naman ang kasong kinaharap noon ni alias Arn. Posible raw na miyembro ng malaking grupo ng mga carnapper ang dalawang sospek ayon sa pulisya. Yun ang tinitingnan ngayon ng ating mga police stations dahil mayroon ding nakuhang picklock, no? Gamit sa pangangarnap ng motor. No? So mayroon tayong nakita doon na motibo bakit may mga picklock. So, talagang ang lakad nila is pangangarnap ng motor. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbuga na mahigit sa 1,000 metrong taas ng volcanic plume ang Bulkang Taal pasado alas 9 ng umaga kahapon. Sa kuha ng Talisay, Batangas MDRRMC, kita ang paglabas ng makapal at maputing volcanic plume mula sa bulkan.
Ay sa PHIVOLCS, tumagal ang pagbuga ng 1 oras. Nagbuga rin ang bulkan ng mahigit sa 400 tonelada ng asupre sa loob ng 24 oras. Meron ding 2 volcanic tremor na tumagal ng 3 hanggang 4 na minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Arestado naman sa Kalasyaw dito sa Pangasinan ng 3 sospek na nagbayad ng pekeng pera sa palengke. Sa Balbalan, Kalinga naman, iba't ibang armas at gamit umano ng New People's Army o NPA ang nadiskubre ng mga sundalo. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Daan-daang bala ng baril, improvised explosive device at ilang personal na gamit ng ilang miyembro umano ng New People's Army ang natagpuan ng mga sundalo sa Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga. Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, nadiskubre nila iyon matapos ang pagpapatrolya sa lugar. Hinihinalang dating kampo iyon ng mga rebelde. Bistado ang panloloko ng 3 sospek sa isang palengke sa Kalasyaw, Pangasinan gamit ang pekeng pera. Batay sa investigasyon, 2 sa 3 ang unang bumili ng 1 kilong asukal gamit ang pekeng 1,000 piso. Nasuklian pa sila. Matapos ang ilang minuto, bumili ng 1 kilong malagkit na bigas ang ikatlong sospek. Doon na napansin ng nagtitinda na pareho ang serial number ng perang ibinayad sa kanya, kaya nagsumbong siya sa mga otoridad. Agad na aresto ang 3 na nasampa na ng kaukulang reklamo. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Paalala ng Bangko Sentral para hindi mabiktima ng pekeng pera. Salatin ito para maramdaman ang mga naka-emboss na security feature. Sipatin ang mga watermark, security thread at special feature ng pera. At itagilid para makita ang nakatagong numero sa security thread o silhouette ng mukha. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwebes latest mga mare at pare! From real life besties, gaganap na magkarelasyon sina Michelle D. at Rian Ramos sa upcoming episode ng Magpakailanman sa Sabado. In love ang karakter ni Michelle na si Janine sa bisexual character ni Rian na si Leia. Sa kwento, pangarap ng couple na magkaroon ng anak, kaya hahanap sila ng isang sperm donor. First time magkasama ng 2 kapuso star sa isang taping. Si Michelle namang haraw agad sa acting prowess ni Rian. Ang taas po talaga ng tingin ko kay Rian. I have so much respect for her. This is the first time I was able to see her behind the scenes in the craft that she's been doing. Sa gitna ng banta ng Bagyong Marce, nagpapakawala muli ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Kabilang dyan ang Ambuklaw at Binga reservoirs na nasa Benguet. Tig-isang gate ang nakabukas ngayon sa mga nasabing dam. Sa nakalipas na 24 oras, mababa ang water level sa Angat, Ipo, Magat at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Lamesa, San Roque at Pantabangan reservoir. Mahigit 15 bilyong pisong halaga ng ecstasy at high-grade marijuana o kush ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City. 6 ang arestado. Balita hatid ni James Agustin. Sa unang tingin, aakalain ng mga ordinaryong vape lamang ito na nasabat sa operasyon ng District Drug Enforcement Unit ng QCPD. Pero naglalaman pala ito ng mga umano'y liquid marijuana. Hindi lang din simpleng lata ito dahil ang laman ay kush oil. May nakuha ring 60 gramo ng high-grade marijuana o kush at 400 piraso ng ecstasy tablets. Nagkakalaga ang mga nasabat na droga na mahigit sa 2.6 million pesos. 2 babae at 2 lalaki ang naaresto sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Kaunlaran, Quezon City. Ayon sa pulisya, nag-ooperate ang grupo hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa Calabar Zone. Ang kanilang mga parokyano ay yung mga party goers at saka yung mga profile, mga prominent individuals. So may ganong sinabi itong ating mga nahuling suspect at hindi lamang kabataan, all stages, kung lahat na po na all walks of life na mga parokyano ay talagang nabebentahan na nila. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na mula sa pag-order ng droga hanggang pagbabayad, isinasagawa online. Lahat
lahat ng mga transactions nila ay online. So actually itong may mga na-confiscate pa nga ng mga bags, may mga may mga tags na kung kanino ito, kung i-send through parcel. So just ordinary lang talaga. Tinanong namin ang mga sospek kaugnay sa kanilang pagkakaaresto. Hindi po totoo. No comment. Tumanggi rin magbigay ng payag ang dalawang lalaking sospek. Ayon sa pulisya, ang isa sa mga babaeng sospek, itinuro ang ilang pangkasabwat sa transaksyon sa ilegal na droga. Kaya sa hiwalay na drug bypass operation ng DDEU sa Barangay UP Campus, naaresto ang dalawang lalaki. Nakuha sa kanila ang mahigit 1,700 gramo ng shabu at 750 gramo ng MDMA o low-grade ecstasy. May kabuhang halaga ang mga ito na mahigit sa 13.1 million pesos. Ang classification ng PIDEA nito is a low-grade ecstasy na it contains ang pangalan niya ay methylene dioxymethamphetamine, so MDMA. Kung ang ecstasy is 1.7 per tablet, ito naman ay 850, 700 mga ganun yung range siya. So mas cheaper siya. No comment po, sa korte na lang po kami Ganun din po, sa korte na lang po kami sasagot. Maharap ang 6 na sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 5 sa kanila dati nang nakulong dahil din sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon sa probinsya ng Cagayan kung saan ilang lugar sa probinsya ang nakataas ng signal number 3 at 4. Kausapin natin si Cagayan PD RRMO Head Ruili Rapsing. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Opo, kumusta po ang lagay na panahon dyan sa Cagayan ngayon? Well, yung northern portion po ay nailagay na sa signal number 4, and right now, itong mga coastal municipalities natin are experiencing gusts of more than 180 kilometer per hour wind. At may kasabay na light rain to moderate rain po. Medyo malakas po yun. Yung storm surge po, na-observe na ho ba doon sa mga coastal areas? Yes, medyo lumalaki po yung katubigan natin sa mga coastal municipalities, especially sa Santa Ana and Gonzaga po. And somehow, since yesterday, puspusan po yung ating evacuation effort at nasa mga ligtas na lugar na po silang evacuation site. Ilang pamilya po yung nailikas sa inyong preemptive evacuation? Since yesterday, ang tumalima po sa panawagan nating forced evacuation ay out of 29 towns, 21 municipalities ang nagpaabot sa atin ng kanilang initial report. At ito ay sa 156 barangays, And umabot na po ng almost 18,000 individuals ito, more than 5,000 families po. Ano mga lugar po ba yung binabantayan ninyo dyan po sa probinsya? Well, we're actually monitoring the entire province, Sir Rafi, dahil tatlong secondary hazard ang dala-dala nitong Typhoon Marce. Ito'y flood, rain-induced landslide at saka yung storm surge po. And of the province is highly susceptible to flood and rain-induced landslide and storm surge as well. Kumusta po yung inyong supply ng tubig, pagkain at iba pang pangangailangan, lalo't magkakasunod na bagyo po yung naranasan nyo dyan sa Cagayan? Totoo po. Right after nung pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense Region 2 nung Monday, kagyat po nating inabisuhan lahat ng mga MDRMO ng mga bayan to conduct their PIDRA and assess yung stockpile nila, yung kanilang evacuation sites and evacuation process po nila. So, wala naman pong barangay, wala ring local government unit na nagpaabot ng request sa provincial government in replenishing their stockpile po. Okay. Yung mga nasirang kalsada po doon sa mga nagdaang bagyo, naka-antala po ba ito sa inyong paghahanda ngayong bagyong Marce? Hindi naman po, Sir Rafi, dahil yung mga reported na damages sa road
those are barangay roads lang naman. Okay. Still, all of our major roads and bridges are passable po. Ang maganda lang siguro, o kung maganda mang masasabi, dahil sa mga nagdaang bagyo, I'm sure tumalima agad yung inyong mga residente sa inyong tawag for evacuation. Yes po, sa dami po ng sama ng panahong dumadaan dito sa aming probinsya, sanay na po yung aming mga constituents na sila po ay nililikas at dinadala sa mga evacuation centers. At pasalamat po kami sa pambansang pamahalaan sa pagdideploy ng ating mga uniformed personnel sa lahat po ng mga bayan dito sa ating lalawigan. Okay, sige po. Maraming salamat. Patuloy po kami magmonitor sa sitwasyon dyan po sa inyong lugar. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Si Rueli Rapsing ng Cagayan, PDRRMO. Mahigit 8 hektarya ng taniman ng saging sa Antipas, Cotabato ang nasira dahil sa malakas na hangin at ulan. Abalay kaya naman to. Pinadapa niyan ang aabot sa 1,000 puno ng saging mula sa 2 hektaryang sakahan ng isang residente. Sa tala ng Municipal Agriculture Office ng Bayan, aabot sa mahigit 5 milyong pisong halaga ang pinsala, habang 15 banana farmer ang apektado ang kabuhayan. Ayon sa Pag-asa, epekto ang masamang panahon ng local thunderstorm. Arestado ang isang lalaking kumukuha ng police clearance sa Cebu City. Nabisto kasi na merong arrest warrant ang 48 anyos na lalaki para sa kasong murder. Ayon sa pulisya, hindi raw alam ng suspect na meron siyang nakabinbin na kaso. Nasa custodial facility ng Mabolo Police Station ang lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Bumagal sa 5.2% ang gross domestic product o GDP growth rate ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2024. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mababa ito sa naitalang 6.4% noong second quarter. Ito rin ang pinakamabagal na GDP growth rate mula noong second quarter ng 2023. Base sa NEDA, mas mataas ang GDP growth rate ng Pilipinas kumpara sa Indonesia, China at Singapore. Ayon sa PSA, kabilang sa may pinakamalaking nakaambag sa paglago ang wholesale and retail trade at construction. Nakatulong din sa paglago ng ekonomiya ang financial at insurance activities. Samantala, nag-contract o lumiit ang sektor ng agrikultura noong 2.8% itong third quarter ng taon. Ang produksyon ng palay humina ng 12%. Mga kapuso, patuloy ang pagsawata ng mga otoridad sa mga pekeng produkto gaya ng sigarilyo na masama sa kalusugan. Lagpas sa 100 Pilipino at 4 na Chinese ang naaresto sa mga raid kontra sa pekeng sigarilyo sa Valenzuela at sa San Rafael, Bulacan. Balita natin ni Bea Pinlac. Libu-libong kahon ng mga peking sigarilyo ang bumungad sa pulisya at mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa warehouse na to sa Valenzuela kagabi. Isa lang yan sa mga warehouse na sinalakay nila sa lungsod kung saan may natagpo ang mga kontrabando. Aabot sa 11 billion pesos ang tax liabilities sa mga peking sigarilyong kinumpiska ng mga otoridad sa isang factory sa San Rafael, Bulacan at sa 3 magkakahiwalay na warehouse dito sa Valenzuela. Ang ilan sa mga kaha may tax stamps na ginaya sa lumang disenyo at ang iba naman wala talagang nakakabit na tax stamps. Economic sabotage na maituturing ito dahil sa magnitude ng hindi pagbabayad ng buwis. Hopefully mahuli natin at maitigil ang mga ganitong kalakaran. Tinitingnan natin kung sino ba talaga ang nasa likod ng operasyon na to. 155 Pilipino at isang Chinese na empleyado ang nahuli naman sa pabrika ng peking sigarilyo na sinalakay sa San Rafael, Bulacan. Marumi at makalat ang pagawaan ayon sa BIR. Bukod dun sa tubakong hinihitit natin ay maraming alikabok na nakikita natin dahil nasa sahig lang yan. Wala silang proper na sanitation dyan kung paano nila ginagawa yan at napakadumi ng mga facilities. Nakitaan din ng mga peking sigarilyo ang 3 warehouse sa Valenzuela. Walang tax stamp ang ilan habang may peking tax stamp ang iba pa. Dito na aresto ang 3 Chinese at isang Pinoy na trabahador ng mga nasabing warehouse. Sir, do you know that you're working for illegal operations here in the Philippines? You don't know, sir? How long have you been working here? Ayon sa pulisya,
Nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para masuri ang mga dokumento ng mga inaresto. They have Philippine driver's license at inimbestigahan nga natin dahil may mga address sila na local din. At i-verify natin ito sa LTO. We have already coordinated with the Interagency Committee Against Trafficking at magsisend tayo ng communications sa BI, mag-request tayo ng assistance para sa disposition ng mga foreigners. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. May mga identified na tayo and we are already in the process of tracking them down. Tinitingnan natin kung itong mga lessees, yung mga nakapirma sa mga kontrata rito ay kung sino-sino. I-identify natin. Talamak na problema raw ang pamemeke ng mga tax stamp kaya ayon sa BIR, plano nilang maglabas ng mekanismo para malaman ng mga consumer gamit ang kanilang mobile phone kung peke o lehitimo ang mga produktong binibili nila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa Typhoon Marce na inaasahang magla-landfall mamayang hapon sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang tanghali po, Sir Rafi. Nasaan na po si Marce sa mga sandaling ito? Sa ngayon po huling namataan ang bagyong Marce po at 115 km east ng Apari, Cagayan. Taglay po nito ang lakas na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 215 km per hour. Mabagal pa rin po itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis lamang na 10 km per hour. Ito na po ang peak intensity po nito bago po maglandfall, 175 km per hour at inaasahan po natin na by between 2 to 5 p.m. po ay makakalapit na po siya dito sa may Santa Ana, Cagayan area. So doon po ang landfall area niya sa may Santa Ana? Yun po ang projected landfall area. Kung hindi man po doon na sumapit sa may Santa Ana ay likely po dito na po ang landfall sa may Bubuyan Islands by late afternoon naman po or evening. Lalakas pa po ba itong bagyo? Ito pong 175 km per hour po na lakas po nito ngayon. Ito na po ang estimated po nating peak intensity po niya bago po magland. Sa mga lugar na isinalalim po sa tropical cyclone na wind signal number 4, gaano ba kalakas yung ulan at hangin na maaasahan doon? Yung dito po sa wind signal number 4, inaasahan po natin na aabot ng 118 to 184 km per hour po ang matatanggap na ulan po ng northern portion ng Cagayan, maging dito po sa Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at dito po sa northern portion po ng Ilocos Norte. Samantala, ang ulan naman po ay abot po ng intense to torrential, medyo may kalakasan po yan. Kaya naman po, abiso po natin sa ating mga kababayan doon kung hindi po sila nakalikas, ay pumunta na po sila sa kapitbahay na medyo may kataasan po ang palapag po ng bahay. Nabanggit niyo po mabagal yung kanyang pagtakbo. Hanggang kailan po maaasahan yung masungit na panahon sa norte dahil sa bagyong Marce? Inaasahan po natin na in general po sa Northern Luzon ay hanggang Biyernes po ng umaga ay meron pa rin pong epekto ang bagyong Marce. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang sanggol sa sinapupunan ng isang babae matapos aksidenteng matamaan ng bala na baril sa Cadiz, Negros Occidental. Sa Iloilo City naman, nahulikam ang pagtangay ng isang babae sa plastic bag sa loob ng Kapitolyo. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang cafeteria sa Iloilo Provincial Capital, makikita ang kaswal na paglabas ng isang babae bitbit ang puting plastic bag. Ayon sa tenant, sa kanya ang plastic bag na may lamang grocery items na inilapag niya muna sa sahig ng cafeteria. Gina-cater ko ano yung customer, so ang gamit ko ari di sagwa. Karon sang malakat na ako, pangita ko, hindi na tuman, basi nalipat ako. Pangita na namon tanan-tanan, why gid? Alang-arang man nga, diri man lang to nga gamadula. Agad niyang inireport ang insidente sa gwardya ng Kapitolyo. Nang tiningnan ng kuha ng CCTV, doon na natukoy ang babaeng kumuha.
Agad siyang hinanap at nakita siyang nakaupo sa labi ng Kapitolyo. Paliwanag ng babae, pinadala lang sa kanya ng kanyang kasama ang plastic bag at hindi niya intensyon na magnakaw. Hindi na inaresto ang babae na hindi rin nagpa-interview. Pinagbawalan na siyang pumasok sa Kapitolyo. Kung may aras na gamit, dapat i-aware sila pero may nga hindi sila masalisiyan. Kay anyway, may mga gamay lang lapses, wait kabalo sa iba niyang tao, kwao lang na. Sumuko sa mga pulis ang isang lalaki sa Cadiz Negros Occidental matapos niyang aksidenteng may putok ang kanyang baril. May natamaan siyang babaeng 8 buwang buntis at nasawi ang sanggol sa sinapupunan ng biktima. Nakipag-areglo na ang sospek sa biktima. Kami mong kabalo kung ano oras ko niya nga na nagpalukok siya. Pero umigo ni siya siyang living partner siyang victim. Samantala, irereklamo pa rin siya ng pulisya ng illegal possession of firearms dahil nadiskubring walang lisensya ang narecover sa kanyang revolver. Sa bisa ng search warrant, 7 vault na nasa loob ng opisina ng isang Pogo Hub sa Cebu ang nabuksan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. May nakuwang pera at iba't ibang dokumento mula sa mga vault. Completed ng 7 vaults na pinato upon prior approval from the court. Limitado ang binigay na detalye ng NBI Cebu District Office sa mga nakuha mula sa nasabing vaults dahil isusumite pa nila ang inventory sa korte. Una nang sinabi ng NBI na umaasa silang magpapatibay sa kaso laban sa mga sangkot sa illegal POGO operation ang mga ebidensyang nakuha sa operasyon noong Agosto. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa bagong balita tungkol sa pagbubuka sa November 16 ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Kinumpirma yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. May 5 bagong istasyon sa ilalim ng Phase 1, kabilang ang Redemptorist, Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station, pati Dr. Santos Station, lahat po yan sa Parañaque. Inasahan ito makakapagsakay ng karagdagang 80,000 pasahero kada araw sa unang taon ng pag-ooperate ito ayon sa Light Rail Manila Corporation. Isa pang bagong balita, hindi dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Kinumpirma yan ni PCO Secretary Cesar Chavez. Magiging kinatawan ng presidente sa pulong si DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque. Sabi ni Chavez, prioridad muna ng Pangulo ngayon ang mga isyu sa bansa tulad ng pagtugon ng pamahalaan sa mga sakuna. Gagawin ng APEC Summit 2024 sa Lima, Peru mula November 13 hanggang 15. Latest tayo sa baby journeys ng ilang celebrity couples. 2, 1! It's a girl para sa second baby ng content creators na sina V. Cortez at Kong TV. May soon-to-be little sister na si Kidlat. Ni-reveal yan sa isang all-white na gender reveal party. Surprise reveal naman ng kanilang little bundle of joy sina Ellen Adarna at Derek Ramsey. Tinawag ni Ellen na Liana ang kanilang unika iha sa ilang IG story. Looking sweet naman ang pamilya sa ilan pa nilang pictures. Ilang candidates sa ilang posisyon sa eleksyon sa Amerika. Kabilang dyan si Steven Raga na nanalo para sa kanyang ikalawang termino bilang representative ng District 30 sa New York State Assembly. Si Christopher Cabaldo naman ay nanalo bilang District 3 Representative sa California State Senate. Wagi naman na Daly City Mayor sa California, si Jocelyn Manalo. Habang si Angelito Tenorio naman nanalo bilang District 14 Representative ng Wisconsin. Sa ngayon, may iba pang PhilAm candidates na inaalam pang pinal na resulta ng botohan sa kani-kanilang posisyon. Nagsimula na magpaulan sa Baguio City ang bagyong Marce. Pinaghahandaan ng mga residente doon sa posibleng pagbaha at landslide. Balitang hatid ni Salima Refran. Mga kapuso, tuloy-tuloy na po yung pagbuhos ng ulan dito sa Baguio City. At kung makikita nyo sa aking likuran, meron po mga bahay dyan. Bagamat hindi na po makita dahil din po dun sa kapal ng fog. Ang abiso po ng lokal na pamahalaan ng CDRMO ay manatiling nakaantabay
sa kanilang mga barangay para malaman kung kinakailangan nang magsilikas. Yan muna latest mula nga dito sa Baguio City, Sanima Refran para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ikinagulat ng ilang taga-Barangay 30 sa Bacolod City ang biglang pagdami ng mga paniki roon. Dumarapo raw ang mga yan sa iba't ibang puno roon gaya ng kay Nito. Sabi ng ilang residente, normal sa kanilang makakita ng paniki pero ngayon lang daw nila naranasan ang ganyang karami. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources sa probinsya, Golden Crown Flying Fox ang mga paniki na karaniwang nakikita sa bayan ng Murcia. Hinala ng DNR na bulabog ang tirahan ng mga paniki kaya sila lumipat. Endangered species ang Golden Crown Flying Fox kaya bawal ang paghuli at paglapit sa mga ito. Inailawan na ang higanting Christmas tree sa Lipa, Batangas. May pa-fireworks pa kasabay niyan. Inabangan niya ng mga residente doon na nagtipon-tipon sa Plaza de Independencia. Kanya-kanya namang picture at video ang mga nanood. May taas na mahigit sa 40 feet ang Christmas tree na punong-puno ng mga disenyo tulad ng parol, Christmas balls, candy cane at iba pa. Meron ding malalaking Christmas gifts sa paanan nito. Bumigat ang trapiko sa Dalpan Bridge sa Tondo, Maynila dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng dalawang truck. Update tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Rafi, balik normal na ang daloy ng traffic sa magkabilang kabilang lane ng Dalpan Bridge dito sa Tondo, Maynila. Matapos nga magkaroon ng banggaan ang dalawang truck. Pasado alas 11 pa kagabi nang magkabanggaan ang dalawang 18-wheeler truck sa northbound lane ng Dalpan Bridge. Ayon sa mga driver ng truck, napaatras sa paakyat na bahagi ang truck na may kargang bakal matapos magkaproblema umano sa preno. Kaya napaatras ito sa truck naman na may dalang resin. Bagamat walang nasaktan sa aksidente, matinding traffic ang dulot ng aksidente dahil sa naharangan ng dalawang truck ang buong northbound lane ng tulay. Partikular na mabigat ang traffic sa southbound lane at tumukod ang mga truck at sasakyan dahil sa pagkakaantala ng mga truck namang palabas ng pier na ang normal na daan ay pabalik nga dito sa northbound lane ng tulay. Mag-alas 11 ng umaga kanina natanggal na rin ang dalawang truck. Pero kinailangan pa rin linisin ng Bureau of Fire Protection at MMDA ang mga tumagas na diesel at langis. Rafi, yan ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Chino Gaston. Heads up, ARMY at jazz lovers dahil may maagang Christmas gift si BTS member V. Yan ang cover sa classic holiday song na White Christmas. Tampok din sa cover ang mismong boses ng late OG American singer na si Bing Crosby. Featured din sa cover art ang fur baby ni V na si Yontan. Chika ni V, isa si Crosby sa kanyang favorite jazz artists. Masaya rin ang mga kaanak ni Crosby na maibabahagi ni V ang Christmas spirit mula sa timeless song. Mapapakinggan na yan sa December 6. Feel good na balita naman tayo. Tampok natin ang isang aso sa Ilocos Sur na mala supet model ang galawan. Sa usapang passerella for the goang alagang si Snow. Certified know-it-all pagdating sa costume at runway show. Tatayo sa dalawang paa at mapapahanga sa pag-aura. Sa palengke man o stage ang paandaran ay catwalk ready sa labanan. Kwento ng owner na si Herson Lopez, iisa lang ang motivation ni Snow. Yan ang palakpak ng madla sa tuwing siya ay rarampa. Wow na wow! O, pang Miss You. Ang cute naman. Pang Miss You si Snow. Snow Manalo. Palakpak lang pwede na. Oo. So yun ang treat niya, palakpak. Ang galing naman. At least, na-appreciate niya yung palakpak ng mga tao. Tipid, hindi na kailangan ng treat. Di ba usually treat yan eh. Pero palakpak lang, baba. Effort din. Effort din ang owner, ha? Binabagayan daw kasi ng mga owner yung kanilang mga pet. At minsan, sa tagal na nila magkasama, mas nagiging magkamukha na raw sila. Di ba ganun? Ganun daw yung mga pet owners. Ang bongga, di ba? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 48 araw na lang. Pasko na. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.